sa bawat isa. Morning devotion tayo. At yun, ngayon lang ulit tayo nag-devotion na umaga. At yun, kagabi ay tapos natin itong verse 21, itong verse 11 hanggang 20. Pero mayroon akong hindi nabasa dito sa verse 20. At ngayon, babasahin ko lang muna siya. Tapos, diretso na tayo dito sa verse 21 hanggang 33. At ngayon, tatapusin natin to. At yun, umpisa na natin. Kadugtong to nung verse 20. Itong babasahin ko munang verse. Ngunit ang isang mangmang ay kahihiyan ng kanyang ina. Verse 21. Ang walang isip ay natutuwa sa mga bagay na kahangalan, ngunit lumalakad ng matuwid ang taong may kaalaman. Ang isang balak na mabilis ay di pa pakinabangan, ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. So, ang ibig sabihin pala nitong verse 22 ay huwag tayong padalos-dalos sa ating plano or iniisip. So, ibig sabihin, pag-isipan mo ng mabuti at pag-aralan yung magiging sitwasyon natin or ano yung magiging kahihinatnan doon sa ating bagay na pinaplano. At yun, maganda rin itong i-apply sa buhay, sa pag-aaral, or sa realidad na kung meron tayong bagay na gustong bilhin or ating gustong makamtan, ay ating pagplanuhan or sa pupuntahan natin, mga ganun. Yun lang yung masasabi ko dito. Yun, pag-isipang mabuti at pag-aralan ang bawat ating gagawin upang maganap at mangyari ang ating pinabalak. At yun, verse 23, ang matalinong pananalita ay nagdudulot ng kasiyahan at ang salitang angkop sa pagkakataon ay may dulot na pakinabang. Sa mga marunong, ang daan ng buhay ay patas. Upang maiwasan ang daigdig ng mga patay, wawasakin ni Yahweh ang bahay ng hambog. Ngunit ang tahanan ng isang biyuda ay iingatan ng Diyos. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang iniisip ng masama, ngunit kasiyahan niya ay ang pangarap. Verse 26, ulitin ko lang at medyo mali yung aking pagkakabasa. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang iniisip ng masama, ngunit kasiyahan niya ang pangungusap ng may malinis na diwa. Ang gahaman sa salapi ay nauuwi sa kaguluhan, ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay ng matagal. Tinitimbang na matuwid kung ano ang sasabihin, ngunit di na iisip ng masama ang kanyang sasalitain. Pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid, ngunit ang panawagan ng masama ay dinirinig. Ang masayang ngiti sa puso ay kasiyahan at ang mabuting balita ay may dulot na kalusugan. Ang marunong makinig sa paalala ay may unawa at mabuting pasya. Pinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa
sa pangaral, ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagtuturo ng karunungan at ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. Okay. Nakuha kong verse dito at natutunan sa verse 21 hanggang verse 33 ay itong verse 31. Sabi dito, ang marunong makinig sa paalala ay mayroong unawa at mabuting pasya. Yun. Nawa ay maging marunong tayong makinig sa mga taong nagpapaalala sa atin, sa mga nag-a-advise sa atin, especially sa ating mga magulang at sa ating mga pastor, kung ano man yung desisyon na ating gagawin, ano yung plano natin sa ating buhay. At yun, ay mahalaga na i-submit natin muna sa kanila. Isang bagay din yun na minsan ko nang hindi nagawa. Kaya yun, nagkaroon ng malaking impact sa aking buhay na kumbaga hindi naman as in napasama, pero isang naging aral ba sa aking buhay na na mahalaga na i-submit muna sa kanila yung bawat desisyon na ating gagawin. Ganun. At yun, sabi pa dito sa verse 22, ang isang balak na mabilis ay di papakinabangan. So yun, kung may balak man tayo, ano man yan, ay nawa ay ating pag-isipan. Sapagkat hindi daw natin ito mapapakinabangan kung ito ay mabilis lang. Ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. So yun, pag-aaralan natin yung plano natin. Kung halimbawa nakatuon yun sa ating magandang kinabukasan, ay pag-aralan natin upang ating pakinabangan at upang tayo ay magtagumpay. At yun, hanggang dito na lamang at maraming salamat. Nawa ay may nakuha kayong verse din dito at nawa ay naunawaan nyo yung gusto kong sabihin. At yun, God bless. See you to night devotion